Magandang araw. Ang inyong nakikita sa screen ay nangyari wala pang 24 na oras ang nakalipas sa kalangitan ng Isfahan at Tehran. Kahit sinasabi ng Iran official media, hindi rin ito mga eroplanong lumilipad sa mataas na altitude. Ang inyong nasasaksihan ay ang general rehearsal ng isang rehiyonal na pagbagsak. Habang tayo ay nag-uusap sa Ministry ng Depensa sa Tel Aviv, tumutunog ang mga alarma. Ang hepe ng Estado Mayor, Eyal Zamir, ay nagdeklara na ang kasalukuyang sitwasyon at ang mga ballistic exercises ng Iran ay maaaring lubusang magbago sa estratehiya na maaaring iniisip ng Israel. Kapag pinag-uusapan ng Iran, marami ang nagsasabi na sa 2026 ay hindi tayo makakalampas ng walang nangyayari at halos tiyak na magkakaroon ng panibagong sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit ang mga kaganapan sa huling 48 oras ay nagpapakita na may nagpasya sa Tehran na alisin ang silinyador. Ngayon, aalamin natin kung bakit nagsisinungaling ang Iran tungkol sa kanilang mga pagsubok ng misil o bakit iba-iba ang kanilang mga bersyon. Ano ang ginagawa ng milisya nila sa disyerto ng Iraq at bakit? Ang pagbagsak ni Assad sa Syria ay ipinagdiwang noon bilang solusyon sa problema. Nagdulot ito ng isang napakadilim na puwang na kahit ang Mossad ay hindi pa makita ang pinakailalim. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ipapakita ko ang koneksyon tungkol sa mga misil. At ang mga ehersisyo ng Iran ba ay maaaring dahil sa estratehiya ay iniharap na kay Israel. Ngayong Lunes, nagising ang mundo sa magkaibang ulat. Kinumpirma ng ahensyang Fars News na pangunahing tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard ang pagpapakawala ng mga misil sa 5 estratehikong lugar sa bansa. Tehran, ang kabisera, Isfahan, Mossad, Karumabad at Mahabad. Pero makalipas ang 2 oras, lumabas ang pambansang telebisyon para pabulaanan ito. Hindi lahat ng pagkakamali ay dahil sa komunikasyon. Kasama sa lahat ng nangyayari sa kalangitan ng Iran, ang mga pagsubok ng misil na isinasagawa. Sa intelihensya, ito ang saturasyon ng kalabuan, bukod pa sa iba. Ang mga galaw na ito ay naglalayong masanay ang mga sistema ng depensa ng Israel at ng SETCOM ng Estados Unidos sa ingay. Isipin ninyo ito, may kapitbahay kayo na gabi-gabi lumalabas sa hardin at nagpapaputok ng isang bengala. Noong una, tinatawagan nyo pa ang pulisya. Pero pagdating ng ika-10 at ika-11 gabi, hindi na kayo at pati ang bintana nagugulat. Hindi bengala ang pinapaputok ng kapitbahay, kundi bala na tumatama sa bubong ninyo. At kapag nakareact ka na, huli na ang lahat. Sinusubukan ng Iran na ipagsawalang bahala ng Israel ang mga pagpapakawala para makuha ang mga kritikal na minutong kailangan ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Israel. Pero ano ang ginagamit nilang pampaputok? Pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong Hunyo 2025 sa operasyon, lumalabas na Leon, nabawasan ng Iran ang kanilang arsenal at halos 60% ng kapasidad sa pag-iimbak. Sa nakaraang video, ibinahagi ko ang pagsusuri ng ilang eksperto sa mga misil ng Iran ayon sa kanluraning media. Tinataya nila na umaabot sa 3,000 kada buwan ang kanilang napoproduce, pero hindi makatotohanan ang mga numerong ito. Sa totoo lang, nakapagpapabilis silang gumawa ng halos 300 misil bawat buwan. Nasinira ng Israel at Estados Unidos ang mga kritikal na pasilidad, kabilang na ang mga kilalang industrial mixers na mahalaga para sa mga solid fuel na misil. Dahil dito, napilitan ang Iran na gumamit muli ng liquid fuel missiles na nangangailangan ng 24 minutong paghahanda bago ilunsad. Dahil dito, naging vulnerable sila sa mga depensa at preemptive na atake ng Israeli Air Force. Gayunpaman, ayon sa mga ulat ng intelihensya na ibinahagi dito ngayon sa Israel, kinukumpirma na nagpapadala ang China ng tonelada-toneladang sodium perchlorate sa Tehran. Para saan ito? Ito ang solidong gasolina para sa mga ballistic missile na muling inilalagay sila sa mapanganib na paggawa ng mga pinakasopistikadong missile na mayroon ang Iran. Kung ganito, hindi lang pinapalitan ng Iran ang nasira ng Israel, kundi gumagawa rin sila ng mga missile na mas malayo ang abot at mas mabilis sumindi. Hindi na nila kailangan ng 30 minuto para maghanda ng paglulunsad. Ngayon, kaya na nilang gawin ito sa loob ng mas mababa sa 5 minuto. Gusto kong isipin ninyo ang mapa ngayon mismo. Hindi natin pinag-uusapan ang mga lumang misil mula sa panahon ng Soviet
Ang tinutukoy natin ay ang mga bago. Ang Khaybar 2 ay kayang tumama sa alinmang bahagi ng Israel na may katumpakan na mas mababa sa 50 metro. At alam ko kung ano ang iniisip ng marami sa inyo sa bahay, Eri. May pinakamagaling na depensa ang Israel. Bakit sila dapat mag-alala ngayon? Magandang tanong yan, at ang sagot ay purong matematika. Lahat yan ay nauuwi sa saturation. Kung magpapakawala ang Iran ng 500 missile, kayang saluhin ng Israel ang mga 475 dito napakataas na porsyento. Pinakamabisang depensa sa himpapawid sa buong mundo. Pero kahit ganon, ang 5 missile na tatama ay napakalaking panganib na hindi na kayang tiisin ng Israel. Nakita natin ito noong Hunyo sa digmaan ng 12 araw kung saan ilang missile ang nagdulot ng bilyong pisong pinsala sa ari-arian at pagkawala ng ilang buhay. Pero ngayon, isipin natin na hindi lang 500 ang ilulunsad, kundi 5,000 nang sabay-sabay mula sa Iraq, Jordan at Iran. Sige, kayo na magkwenta kung ilan ang makakalusot at gaano kalaking pinsala ang dulot nito. Dito makikita ang koneksyon na bihira mapansin kung paano nawala sa Iran ang kontrol sa Syria matapos bumagsak si Assad. Noong 2024 inilipat nila ang sentro ng resistensya sa silangan. At tingnan ninyo itong impormasyon. Sa mga nakaraang araw sa disyerto ng Anbar, Iraq, may mga milisya na nadetect na gumagamit na ng opisyal na uniforme ng hukbong sandatahan ng Iraq imbes na karaniwan nilang suot. Isa itong modernong kabayo de Troya. Sa ilalim ng anyo ng mga puwersa ng Estado, naglalagay sila ng mga mobile launcher sa hangganan. Mga puwersa ng Estado, mga launcher. Mga puwersa ng Estado. Libu-libong bayarin, lumalangoy sa yugto. Ename Amos. Yugto ikaw din, yugto ikaw, N. Pinirmahan na ng Iran at Putin ang tseke na 6,000 milyong euro. Pero ang mga eroplano ay darating lamang sa kalagitnaan ng 2027 at maramihan na sa 2028. Ibig sabihin, sa buong 2026, alam ng Iran na mahina sila mula sa himpapawid. Ang tanging pagkakataon nila para manalo o hindi basta-basta maupo lang ay maglunsad ng isang napakalaking missile attack na mapipilitang makipagnegosasyon ang Israel bago pa maharang ang kanilang Air Force. Lahat o wala ba ito? Para silang naglalaro ng Russian roulette na puno ng bala ang baril. At habang ang mga missile ay lumilipad sa kalangitan ng Iran, dito sa Israel, ang kilos ay nasa lupa at tahimik lang. Ngayong araw, ang mga ospital sa hilaga ng bansa, mula Rambam sa Haifa hanggang SIF sa Esfat, ay nagsuspinde ng mga operasyong hindi kagyat at itinigil ang mga hindi mahalagang aktibidad. Siyempre, para saan pa? Para isagawa ang isa sa pinakamalaking pagsasanay ng medisinang pangdigmaan sa makabagong kasaysayan ng Israel. Sinanay ang paglilipat ng mga pasyente sa underground bunker, pag-activate ng hospital protocol sa digmaan at operasyon sa ilalim ng lupa ng walang takdang oras. ARI. Pero kung inatake na sila noong Hunyo at nawasak ang lahat ng kanilang nuklear na sentro, bakit sila sobrang kinakabahan ngayon? Hindi ito kaba. Ito ay pagiging realistiko pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Alam ng Israel na noong Hunyo naputulan sila ng braso, pero ngayon ginagamit na ng Iran ang katawan nila bilang panangga. At inilipat na nila ang kanilang command center sa mga bunker na kahit ang pinaka-advanced na intelihensya ay hindi kayang mapa ng buo. Kung magpapaputok sila ng 3,000, 4,000, 5,000 na mga misil ng sabay-sabay, tulad ng nabanggit natin kanina, yung hindi gaanong handa ang magiging mas mahina at ang mga ospital ay may malinaw ng utos na maghanda para sa pinakamalala. Ari, sige, ngayon iugnay natin lahat ito sa mataas na antas ng politika. Sa Disyembre 29 lilipad si Benjamin Netanyahu papuntang Washington, hindi lang para sa pamamaalam sa taon. Pupunta siya para iharap sa administrasyong Amerikano ang tinatawag sa kirya na senaryo ng walang balikan. Kinumpirma ng intelligence source sa Israel na may ebidensya si Benjamin Netanyahu na matapos ang Hunyo na pag-atake, nagpatupad ng survival strategy ang Iran sa pamamagitan ng pagkalat.
Wala silang malalaking bus, kundi daan-daang maliliit na laboratorio at silo na nakatago sa Iran at Iraq. Pupunta si Bibi sa Washington para sabihin ang isang bagay lang. Noong Hunyo, nagpa-cosmetic surgery tayo sa rehimen, pero ngayon kailangan ng tuluyang putulin ito bago tumaas pa ang gastos pagsapit ng 2026. Marami ang naniniwalang natapos na ang banta ng digmaan noong Hunyo. Mali. Natuto na ang Iran, alam nila na pumalpak ang kanilang mga radar, na ang kanilang mga F-17 ay kalawang na, at na ang kanilang mga sentrong nuklear ay mahina, kaya naman binilisan nila ang kilos nila. Nagbago na ang doktrina ng Israel, hindi na lang tayo tumutugon sa isang pag-atake ng Iran. Pinag-uusapan na natin ngayon ang doktrina ng huling dagok. Seryosong pinag-aaralan ng Israel ang isang malawakang preemptive na pag-atake. Hindi lang para sirain ang natitirang infrastruktura nuklear, kundi pati na rin putulin mismo ang pamumuno ng Revolusyonaryong Gwardiya. Sa Teheran, malinaw ang pagkakatulad. Noong Hunyo, inalis natin ang armas sa kriminal, pero buhay pa rin ang kriminal, sugatan siya at kakabili lang ng bagong bomba. Maghihintay ka ba na gamitin niya ito o papasok ka sa bahay niya bago niya ito mabuo? Gusto kong malaman ang opinyon mo at maaari mo itong iwan dito sa mga komento. Iyan ang tanong na dadalhin ni Netanyahu sa White House sa Disyembre 29. May 24 na buwang panahon ang Israel ng ganap na kalamangan sa himpapawid bago dumating ang mga Su-35 ng Russia sa 2027 at 2028. Kaya ang 2026 ang taon kung kailan kailangang magpasya ang Israel kung papayagan ba nitong maging parang North Korea ang Iran sa Mediterranean, o kung matatapos nito ang sinimulan nitong trabaho noong Hunyo. Ayon sa aking datos, may 42 sa inyo na araw-araw bumibisita sa channel na ito pero hindi pa nakasubscribe. Yung iba akala nila nakasubscribe na sila pero hindi pa pala. Kaya tingnan nyo, libre lang ang mag-subscribe at siguradong mas madali ito kaysa magbasa ng balita mula sa Cable News Network o British Broadcasting Corporation. Pero tandaan, minsan hindi sapat ang subscription lang para matalo ang sistema ng platform at masiguradong maaabisuhan kayo. Kapag may bago akong pagsusuri, pindutin nyo ang kampanita para hindi nyo na ako hanapin. Ako na ang kakatok sa inyong pinto tuwing may mahalagang nangyayari dito sa Israel. Sige, ngayon lilipat naman tayo sa Syria. Kagabi, ang langit ng Aleppo ay naliwanagan dahil sa putok ng artilyeriya at mag-ingat kayo dahil nagsimula na ang hukbong Turko ng malawakang pambobomba laban sa mga posisyon ng mga Kurdo malapit sa Aleppo. Lalong lumala ang sitwasyon sa loob lang ng ilang oras. Pero hindi lang ang Turkiya ang sumasabay sa kaguluhan para subukang makuha ang kaya nilang makuha. Mula sa hilagang hangganan ng Syria na matagal nang pinagtatalunan sa puso ng Aleppo. Nabuwag ang kapayapaan sa mga barangay ng Sheikh, Maqsud at Ashrafiyeh. May mga ulat ng mga tangke at mabibigat na armas na ipinwesto ng mga paksyong tapat sa Damasco, ang bagong gobyerno ni Ahmed al-Shara na nagpapaputok ng direkta sa mga tirahang lugar, nagpadala na ng karagdagang tropa ang hukbo mula sa Iblid. At tingnan ninyo ang detalyeng iyan. Itinatanggi ng mga puwersang demokratikong Syrian na kilala bilang Forces Democratiques Syriens at pinamumunuan ng mga Kurdish na nagpaputok sila kahit isang bala. Inaakusahan nila ang Damasco o gobyerno na gumawa ng artipisyal na krisis para sirain ang kasunduan noong Abril 1. Bakit ngayon? Dahil sa magulong sitwasyon, gaya ng sinabi ko sa inyo, lahat gustong makinabang. Ang ganap na kontrol sa hilagang hangganan ay pinag-aagawan ng mga Kurdo, ng mismong gobyerno, at pati na rin ng Turkiya. At dito nagsisimulang maging madilim ang lahat. May mga lumabas na larawan ng mismong Pangulo ng Syria, Ahmed al-Shara, o mas kilala dati bilang ang teroristang si al-Hulani. Personal niyang binabantayan ang paghahanda ng mga drone. Si Falcon ay naghahanda para sa tinatawag na Operasyong Pananakot, pero ang tanong, kanino ito nakalaan? 2 sundalong Amerikano at isang tagasalin ang napatay kamakailan sa pananambang malapit sa Palmyra. Sa una, sinabi ng Islamic State of Iraq and Syria ang may gawa, pero ang mga huling ulat nitong nakaraang 2 araw, ang mga ulat ng intelihensya dito sa Israel ay nagpapahiwatig ng mas malalim na dahilan. May usap-usapan na posibleng mga kaalyado ng gobyerno ng Syria ang nasa likod ng insidenteng ito. Agarang mga epekto, may mga bagong puwersa ng internasyonal na koalisyon na dumating sa silangang bahagi ng Syria.
Hindi na alam ng Estados Unidos kung kakampi ba o kaaway ang gobyerno ni al-Shara laban sa Islamic State of Iraq and Syria. Ari, pero nakita ko sa balita na si Shara ay nakipagkita sa mga lider ng mundo, pati na kay Trump mismo, at hindi na raw siya terorista. Sige, kung nagkukunwari si Al-Hulani, yan mismo ang gusto niyang isipin ng mundo dahil kabaligtaran ang pinapakita ng mga nangyayari. Ito ang perpektong script ng panlilinlang. Sa isang banda, pumipirma siya ng kasunduang integrasyon sa mga Kurdo noong Abril 1 pero hinahayaan niyang bombahin ng kanyang mga paksyon ang mga ospital sa Aleppo at nagbubulag-bulagan lang kapag pumapatay sila ng mga Amerikano sa Syria. Literal na itong tinatawag na takiya. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ito, ang takiya ay ang tawag ng mga Islamist sa konsepto na nagpapahintulot sa mga Muslim na itago ang kanilang paniniwala o kahit magkunwaring tumalikod sa pananampalataya sa mga sitwasyon ng matinding pag-uusig o panganib sa buhay. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang nakakapanood ng balita sa mga media tungkol sa mga nangyayari dito sa rehiyon, lalo na ang kasalukuyang nangyayari sa Syria. Nalilito kayo kasi hindi nyo alam kung sino-sino. Pahintulutan ninyo akong ipaliwanag ito ngayon dahil seryoso na ang sitwasyon at sigurado akong marami pa tayong balita tungkol dito. Magsimula muna tayo sa kilalang Hayat Tahrir al-Sham, Ayat Tahrir al-Sham. Sila ang opisyal na mga nanalo. Ang bagong gobyerno ng Syria ay may kontrol sa Damasco at Aleppo. Ang kanilang leader na ngayon ay tinatawag na si Ahmed al-Shara. Dati ay al-Hulani na pinalitan ang uniforme ng terorista ng mga sutlang kasuotan. Gusto ba nilang ipakita sa mundo na sila ay modernong politiko? Ang analogy dito ay parang isang lobo na nagsuot ng kurbata at nagsabing siya ay vegetarian na ngayon. Radikal na Islamista pa rin sila at kahit na ngayon ay nakikipaglaban sila laban sa Iran para makuha ang teritoryo, bukas maaari silang maging pinakamalaking sakit ng ulo ng Israel. Ang insurhensyang Druze sa Timog, dito napilitan ang Israel na makialam. Sa lugar ng Suwaita, hindi tinatanggap ng mga Druze ang mga bagong may-ari ng Damasco. Sila ay mga mandirigmang may mataas na dangal at bumuo sila ng isang autonomong lugar. Noong Nobyembre, nagsagawa ang Israel ng piling pagsalakay para protektahan ang komunidad at pigilan ang pro-Iran na milisya na gamitin ang teritoryo para mag-armas muli. Literal na, ang mga Druze ang siyang sumasakop sa malaking bahagi ng mga teritoryo sa hangganan ng Syria at Israel. Dahil dito, malinaw na pinahahalagahan at inaalagaan sila ng Israel dahil tapat sila sa Estadong Hudyo. Pangatlo, ang pagbabalik ng Islamic State of Iraq and Syria. Oh, tama ang narinig mo. Bumalik na ba sila? Nagkawatak-watak ang hukbong Syriano. Muling nabawi ng Islamic State of Iraq and Syria ang kontrol sa ilang bahagi ng gitnang disyerto. Hindi na sila caliphate na may watawat, kundi naging hindi nakikitang gerilyang umatake at biglang naglalaho. Kamakailan, naging usap-usapan sila sa social media dahil sa malulupit nilang pag-atake sa mga sibilyan, lalo na sa mga Kristiyano sa Syria na mas pinili kong huwag nang talakayin dito. Ano ang ginagawa nila? Pero maaari mo nang maisip, sila ang pinakaradikal at pinakamalupit na paksyon ng terorismong Islamiko. Ngayon, alam ko na marami ang magsasabi, Ari, pero kung ang Hayat Tahrir al-Sham ang gobyernong Syrian ay pinalayas ang mga Iranian mula sa Syria, hindi ba't dapat sila ang kakampi ng Israel? Marami sa social media ang nag-iisip at nagsasabi nito sa ganitong paraan at sinasagot ko sila. Ang kaaway ng aking kaaway ay palaging aking kaibigan. Minsan isa lang siyang mas matalinong kaaway. Ang Hayat Tahrir al-Sham o ang kasalukuyang gobyernong Syrian ay gusto ng internasyonal na lehitimasyon para padalhan sila ng pera ng kanluran, pero hindi nagbago ang kanilang pagkatao. Kilala sila ng Israel mula sa dulo ng hinlalaki sa paa hanggang sa pinakahuling hibla ng kanilang buhok. Naghihintay lang sila na mapagod ang Israel at Iran para makapagbigay sila ng sarili nilang atake. Bueno, at dahil napakabigat nito, narito tayo ngayon sa Israel dahil hindi pa sumusuko ang Iran sa Syria. Dahil nawala ang kanilang mga permanenteng base, ngayon ay kumikilos sila bilang mga intelihensyang selula, sumisingit sa mga tao, bumibili ng katapatan sa mga bayang malapit sa hangganan at sinusubukan nilang gumawa ng daanan ng smuggling papuntang Lebanon. Hindi na dumadaan sa pangunahing kalsada,
kundi sa daanan ng pastol na halos di masubaybayan ng satellite ng Israel. Sa ganitong kalagayan, ang tuwirang pagbasa ay ang Syria ngayon ay isang itim na butas sa geopolitika. Walang gobyerno, batas, at nagkalat ang maraming armas sa buong teritoryo. Kinailangan ng Israel na magtatag ng isang de facto na buffer zone upang maiwasan na tumawid ang kaguluhan sa Syria sa kanilang security fence. Kaya, ang nangyayari sa Syria at mga misil ng Iran ay hindi magkahiwalay na insidente. Ang laro ay gaganapin sa 2026 at mabubuo sa dulo ng 2025. Sinusulit ng Iran ang gulo sa Aleppo para ilipat ang mga pyesa nila ng palihim habang abala ang lahat sa mga tangke ng Sahara at sa itaas. Turkiya, unti-unti nagsisimula itong maging mas totoong banta para sa Israel. Mag-subscribe sa channel para masubaybayan ang mga nangyayari dito sa Israel at sa rehiyon. Huwag kalimutang mag-like. Kita-kits!